Sa iloghan si Tisan ay tumitig at magmuni-muni. Nagsumikap siya at nag-alay ng sarili para lang maging full-time na empleyado at nalugi lamang ang kumpanya. Nakatingin sa umaagos na ilog sa ibaba. Nag-iisip si Taesan na tumalon, ngunit may pumigil sa kanya na kumilos sa isiping ito. Curious na tumingin siya sa kabilang gilid ng tulay. Ang isang may-ari ng tindahan ay nag-iisip din ng pagtalon. Sa ibaba ang mga pulis ay nagpapatrol at taimtim na nagpapayo sa kanya na huwag gumawa ng kalokohan. Sabi nila, mahaba ang buhay at hindi dapat mag-isip ng pagpapakamatay sa maliit na pagkakamali. Tila isinasa puso ng may-ari ng tindahan ang payo ng pulis. Umiiyak ng malakas dahil sa kanyang miserableng buhay. Napagtanto ni Tesan na ang mga nagpapakamatay ay karaniwan sa ilog na ito. Naintindihan niya na kahit tumalon siya ay magpapatuloy ang buhay para sa iba ng walang epekto. Nasisiraan ng loob dahil sa buhay lungsod na isip ni Tesan kung dapat ba siyang bumalik sa kanayunan upang mag-alaga ng isda at magtanim ng gulay. Huminto sa isang stoplight. Nakita niya ang isang batang lalaki na naglalaro ng mga laro sa kanyang cellphone. Inggit si Tesan sa batang walang pakialam sa buhay. Nakatuon lamang sa pagkain at pag-aaral nang hindi nag-aalala tungkol sa pera, gayunpaman ang batang lalaki sa kanyang paglalaro ay walang ingat na tumawid sa kalsada nang hindi pinapansin ang traffic light. Natagpuan ni Tesan ang behavior na ito ng mga modernong bata na nakakabighani, biglang isang mabilis na puting kotse na dumiretso sa batang lalaki. Napatingin si Tesan sa batang lalaki na wala pa ring kaalam-alam sa panganib at nakatutok lamang sa kanyang cellphone. Hindi bumagal ang sasakyan at nagpatuloy sa mabilis na pag-usad. Ang bata ay patuloy na naglalakad at naglalaro na hindi alam ang panganib. Napagtanto ang nalalapit na banta na sumigaw si Tesan upang alertuhan ang bata at tumakbo pasulong upang itulak ito palabas. Ang sasakyan na walang balak na umiwas o huminto ay nagpatuloy sa mabilis na pagtakbo, huli na ang lahat para makareact ang bata. Kaya itinaya ni Tesan ang kanyang buhay upang itulak siya palabas, may bumagsak at natamaan at namatay si Tesan. Ang kanyang katawan ay itinapon sa malayo kasama ang mga pira-pirasong windshield ng sasakyan bago napagtanto ni Tesan na wala siyang nagawang makabuluhang bagay para sa kanyang magulang. Iniisip niya kung makakatanggap ba ng anumang kabayaran ang kanyang mga magulang kapag namatay siya sa isang aksidente. Nang bigla siyang nakarinig ng boses na tumawag sa kanya na hangal. Hinila siya sa isang hindi matuloy na espasyo na nakabitin sa hangin at mailumabas na isang anino na napapalibutan ng liwanag. Ang figura ay isang matandang may puti ang buhok at balbas na nakasuot ng malaking kwintas na butil. Nalilitong tanong ni Tesan kung sino ang lalaki at bakit siya nasuspinde sa hangin na parang nataranta na agad niyang inakala na ito ang Grim Reaper. Itinanggi ng matanda ang hangal na pag-iisip na ito na naghahayag ng kanyang sarili na isa sa ninuno ni Tesan. Nagulat si Tesan, nagtataka kung bakit ganito ang hitsura ng kanyang ninuno na pinapagalitan ang kanyang sarili dahil sa hindi paggalang sa kanyang mga nakakatanda. Galit na galit ang ninuno sa pag-aakalang maganda ang ugali ng kanyang inaapo ay naisipan niyang ipadala si Tesan sa langit, ngunit nakarating sa kanya ang mga ulat ng masamang ugali ni Tesan at kawalang galang sa kanyang angkan. Sa kabila ng masamang ugali nito, ang ninuno ay nagpasya na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nagpasya ang kanyang ninuno na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay, ngunit may isang kondisyon. Kinakailangan ni Tesan na mamuhay ng balansing buhay na hindi nagpapakita ng kanyang sarili bilang isang maharlika sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanyang kaaway. Dapat turuan ng leksyon ang sinumang may balak na ibuli siya dahil walang kapatawaran ang sinuman. Hindi naintindihan ni Tesan ang salita na sinasabi ng kanyang ninuno na halata sa kanyang mukha ang lubos na pagkataranta. Ang ninuno ay nagbanta na kung patuloy na mamumuhay si Tesan sa isang mahiyain na buhay ay siya mismo ang bababa upang harapin ang walang magawang inaapo na ito upang pilitin siyang mabuhay at muling buhayin ito sa loob ng 5,000 taon. Bago pa lubusang maunawaan ni Tesan ang sitwasyon, itinapon siya sa hindi matukoy na bangin. Dumiretso siya sa lugar kung saan siya nabangga ng sasakyan. Tumili si Tesan bilang pagprotesta. Nagtatanong kung bakit ipinangako ng kanyang ninuno na ililigtas siya. Bumalik ang kanyang espiritu sa kanyang hindi makilala at hindi gumagalaw na katawan na nakahiga sa kalye. Ang orasan ay tuloy-tuloy na tumutunog. Isang kamay ang nag-abot para patayin ang nakakainis na alarm. Ang kamay na ito ay pagmamay-ari ng isang batang binatilyo. Nagising ang binatilyo na nalilito sa paligid.
Noong araw ng Agosto 2020 si Tesan ay 32 taong gulang ay nabangga ng kotse at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo. Binigyan siya ng kanyang ninuno ng pagkakataong maging bata muli. Bumalik siya sa kanyang kabataan, namumuhay sa miserableng binata na hindi pa nakakaranas ng pag-ibig. Hindi makapaniwala si Tesan at kinurot ang kanyang pisngi kung panaginip ba ito. Kung hindi ito panaginip noon ay totoo ang mga alaala, tulad ng Mid-Autumn Festival ng 2006 noong malakas pa ang kanyang mga kamay mula sa pakikibaka ng kabataan. Siya ay namangha, ang kanyang katawan ay naramdaman ng eksakto tulad ng pagkakatanda niya mula sa kanyang alaala. Kinakalkula niya ang kanyang edad sa pagkaunawa na siya ay 18 na ngayon, isang edad kung saan wala siyang dapat ikatakot. Ang mga alaala ng kanyang 32 taon na buhay ay unti-unting nagbabalik na mga alaala ng kaibigan. Taong mga nagkasala sa kanya at mga nakaraang pagkakaibigan ay naging kasing linaw ng panaginip ngayon. Sa edad na ito, kailangan pa niyang pumasok sa paaralan. Naalala niya ang kanyang mga araw sa pag-aaral na ginugol sa mga internet cafe na naglalaro ng LOL kasama ang mga kaibigan habang kumakain ng instant noodles at nakakatulong sa klase na nagreresulta sa mahinang pagganap sa akademiko. Nakakagulat na naaalala pa rin niya ang lahat ng malinaw, kahit na ang mga sagot sa mga pagsusulit sa batas na minsan niyang kinuha sa kanyang nakaraang pagsisikap na mag-aral para sa mga sertipikasyon ng stock at bond ng tagapayo sa pananalapi upang makakuha ng isang trabaho. Siya ay bihasa sa kaalaman ng domestic at international stock. Sapat na ang alaala at kaalaman na ito, naalala ni Tesan na nangako sa kanya ng regalo ang kanyang ninuno. Inilibot niya ang kanyang paningin sa silid para sa regalong iniwan ng kanyang ninuno. Biglang mailumitaw na liwanag sa kanyang likuran. Napakaliwanag ng liwanag na hindi niya mabuksan ang kanyang mga mata, tunay na isang espesyal na regalo mula sa kanyang ninuno. Isang boses ang nag-utos sa kay Tesan na umupo at ikrus ang kanyang mga paa. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay nakita niya ang isang matanda. Sinabi ng matanda na ililipat niya ang 5 hiyas ng tai chi kay Tesan. Ang problema ay nasa kwarto pa siya, ngunit dinala sa harap ng isang matanda at mahinang lalaki sa isang napakataas na bangin. Nagpakilala ang matanda bilang pinuno ng Exenexon Medical Institute sa pangalan na Chak Siang. Nagulat si Tesan sa pagkakakilanlan ng matanda, ayaw mag-aksaya ng oras, inutusan ng matanda si Tesan na agad na magsimulang cultivate. Nagbabala ang Chak Siang sa gulo na kanyang kakaharapin kung matuklasan. Si Tesan ay lubos na nalilito na wala siyang ideya tungkol sa Exenexon Medical Institute, anong cultivating, ang Yuan realm na iyon o anumang bagay tungkol sa banal na dragon. Lahat ng ito ay ganap na dayuhan sa kanya. Pinuri ni Chak Siang ang katigasan ng mga kalamnan ni Tesan. At tinanong kung paano niya ito nakamit. Nagulat si Tesan na ang kanyang mga kalamnan ay umuunlad lamang mula sa paminsan-minsang pag-ehersisyo, ay pinuri ng matandang siksiyang Eksan. Binalaan din siya na itigil ang panonood ng mga pornograpikong pelikula sa lahat ng oras dahil ito ay nakakasira sa kanya. Pinayuhan ni Xiang si Tesan na huwag panatilihin kumakain ng pansit canton dahil masama sila sa dugo. Intindihin bilang isang mahirap na estudyante na kaya lang ni Tesan ang pansit canton. Sinabi ni Xiang kay Tesan na ipikit ang kanyang mga mata at simulan agad ang pagsasanay. Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Tesan. Tumingin siya sa paligid at naisip niyang masyadong delikado ang lugar na ito para sa pagsasanay ng anumang uri ng cultivating. Hindi na niya matiis ang kalokohang ito. Alam pa ba niya ang 3 pangunahing haligi ng cultivation? Bilis, pagtitiis at tiyaga na nakumbinsi sa katinuan ng mga prinsipyong ito. Umupo si Tesan at nagsimulang magnilay, akala niya madali lang ang pagkakaroon nito. Nakita ito sa mga pelikula at martial arts novel. Pinagalitan ni Xian si Tesan dahil sa pagpraktis ng mga hindi wastong pamamaraan na maaaring makapinsala sa kanyang mga buto. Umaasal na parang makulit na matanda nagsimula. Ang paglipat session at nakakagulat na umupo si Xian sa likod ni Tesan, naramdaman ang kapangyarihan ng Divine Dragon na inilipat mula sa mga kamay ni Xian sa kanyang likuran. Nangako si Xian na ililipat ang lahat ng kanyang kapangyarihan kay Tesan. Sa sandaling nahawakan ni Tesan ang pangunahing makalangit na cycle, ay kailangan niyang matuklasan ang katotohanan sa kanyang sarili. Hindi pa rin maintindihan ni Tesan kung ano ang gagawin,
Masisimulan lang ni Xian ang transmisyon, isang stream ng liwanag mula kay Xian ang lumabas. Mula sa kamay ni Xian, naramdaman ni Tesan ang dumadaloy na lakas na inilipat sa kanyang katawan. Binilisan ni Xian ang takbo ng Qing transfer. Nakaramdam si Tessa ng parang alon sa kanyang likod at nagsimulang makaranas ng sakit. Sabi sa kanya ni Xian na tiisin. Parang babagsak na siya. Ang kanyang mga ugat ay namamaga at siya ay sumisigaw para sa ginhawa. Sigaw ni Tessa na nalulula sa lakas na dumadaloy sa kanya. Hinimatay siya at ang kanyang mga mata ay tumirik at bumagsak ang kanyang katawan dahil sa napakalaking chai energy. Itinulak si Tessan pabalik sa kanyang silid na nakahiga sa isang basang kutson. Iniisip niya kung ito ba ang masakit na pakiramdam na madalas na pinag-uusapan ng mga tao. Huminga siya ng malalim. Walang tigil ang pagbuhos ng pawis. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng pulang ugat na naglalabas ng lahat ng mga nakakapinsalang lason. Ang tiyan na galing sa matanda ay parang sinusunog ang ugat niya. Tontoneladang daluyan ng dugo ang namamaga na parang sasabog, ngunit hindi tumigil siksyan. At tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha at sipon, habang lumalakas ang sakit at lakas ni Tessan ay sumigaw ng sapat, ngunit nanatili ang matanda sa paglilipat ng kapangyarihan mula umaga hanggang gabi ng walang pahinga. Ang 5 elemento ng Chai Fist ay isang mahirap na martial art na mamaster. Pero natutunan ni Tessan ang lahat. Kinumpirma niya na hindi nagsisinungaling ang matanda na naintindihan niya ang buong 5 hiyas ng Tai Chi Fist, saka nang hindi nagtatanong ng kahit ano. Nagpahiwatig ang matanda na siya ang numero 1 disipulo ng pangkat ng martial arts na siya ay master na kayang lumaban ng 4 na araw at 3 gabing walang tigil laban sa pinuno ng Han faction na sa huli ay nagwagi siya at nanalo sa isang kompetisyong inorganisa ng Jade Emperor. Kahanga-hanga pakinggan, diba? Sabi ni Tessan na napatingin sa damit niyang basang-basa ng pawis. Namangha si Tessan sa kadakilaan ng 5 elemento ng Tai Chi Fist. Hindi pa siya gaanong pinagpawisan sa kanyang buhay sa kabila ng paglilipat ng lakas ng matanda sa kanya buong araw. Ang oras sa labas ay tila hindi nagbabago, kaya ang pagbabalik mula sa lihim na kaharian na ito ay hindi isang problema. Tumingin si Tessan sa kanyang computer at pagkatapos ay sa wallpaper. Naramdaman ang kahirapan sa paligid niya. Gumagana pa rin ang modem na nagbigay ng Wi-Fi, gayunpaman ang computer ay mayroon lamang 2 GB ng at 480 graphics card at isa 0 GB hard drive na puno ng pirated software. Ang pagbabalik sa nakaraan ay parang pumasok sa isang museo, sabi ni Tessan. Nakakatakot ang amoy ng silid at kailangang linisin. Hanggang sa labas ng kwarto niya ay may tumawag sa kanya para kumain. Bumaba ka na, Tessan, para mag-almusal, kailangan mong kumain. Ang mga salitang ito ay hindi kapani-paniwalang pamilyar sa kanya, kahit na naisip niya na narinig niya ang mga ito sa buong buhay. Pinapainit pa rin ang puso niya. Ang nanay mo lang ang nasa tabi mo kapag nabigo ka o nalulungkot ka. Palagi niyang sinasabi na kainin ang pagkain at huwag ka lang palagi kumain ng fast food. Sabi ni Tessan, maliligo muna siya. Hinihimok siya ng ina na magmadali bago lumamig ang pagkain. Sa banyo, habang hinuhubad niya ang kanyang sando ay tumingin siya sa salamin at nakita niyang tumangkad siya. Parang gumanda ang katawan niya habang nakatayo sa ilalim ng shower. Mas gumaan ang pakiramdam ni Tessan, mas makinis ang balat niya. Maganda ang panahon ngayon, naglalakad sa lumang sahig na gawa sa kahoy. Komportable ang pakiramdam ni Tessan, nakatingin siya sa hardin na walang sawang inaalagaan ng kanyang ina sa labas. Nandyan ang lumang traktor ng kanyang ama na ipinamana ng kanilang bahay sa 10 henerasyon, kaya siya nakatira at lumaki sa kanayunan. Tawag ng boses ng kanyang ina mula sa likuran na may dalang pagkain. Puna ni Tessan sa magandang araw na sinabihan siya ng kanyang maamong ina na magmadali o lalamigin ang pagkain. Nakita niya ang kanyang ina na mukhang mahina dahil sa pagtatrabaho sa hardin ng prutas mula pa noong umaga, ngunit siya ang palaging pinakamaganda sa pagpupulong ng magulang ng kanyang paaralan. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Tessan at nagmamadali siyang niyakap ang kanyang ina. Nagulat siya sa aksyon nito na napansin na lumaki na siya pero nakayakap pa rin sa kanya ng ganito.
Habang umiiyak si Tesan ay pinupuri ang kagandahan ng kanyang ina. Tinanong niya kung bakit siya umiiyak. Ang ina ni Tesan ay nagtapos sa prestihiyosong Universidad ng Honggi Fine Arts na pinapasukan lamang ng pinakamagaling na artista ng South Korea. Minsan ay nagsabi na hindi niya kinailangan pang gumala ng damo bago magpakasal, ngunit ngayon ay naging magsasaka na siya. Muling pinuri ni Tesan ang kanyang kagandahan at nang aasar niyang sinabi na ang kanyang ama lamang ang bulag habang nakayakap sa kanya. Sinabihan siya ni Tesan na huwag mag-overwork sa sarili dahil hindi siya mukhang tipikal na babae sa kanayunan. Tinapik niya siya na nagsasabing walang magsasaka, walang makakain. Pinupuri ni Tesan ang kanyang ama sa pagiging mapalad na pakasalan siya na nagbibiro kung ipinagkanulo niya ang kanyang bansa sa nakaraang buhay upang makasama siya. Tumatawa ang kanyang ina na nagmumungkahi na baka siya ay isang prinsesa na nagtaksil sa kanyang bansa sa nakaraang buhay. Ang tagal na niyang hindi nakikitang tumawa ng ganito habang nakayakap sa kanya. Nangako si Tesan na bibigyan siya ng masayang buhay sa hinaharap. Pabirong sinabihan siya ng kanyang ina na kumain ng marami kung mahal niya ito. Humihingi ng paumanhin si Tesan sa pagyakap sa kanya ng walang permiso ng kanyang ama na natatawa na nagsasabing magsiselos ang kanyang ama pagkatapos ay umupo si Tesan at ang kanyang ina upang kumain sa malamig na simoy ng hangin sa kanayunan. Matapos niyayaang kumain ang kanyang ina. Inihain ni Tesan ang kanyang sarili ng isang mangkok ng kanin na nasasarapan sa isang sensasyon. Hindi niya mararamdaman kung hindi dahil sa reincarnation niya. Hindi niya nakakalimutang purihin ang luto ng kanyang ina bilang pinakamasarap. Iminumungkahi niya na dapat siyang magbukas ng isang restaurant upang makipagkumpetensya sa iba na sinasabing ito ay magiging isang hit. Pagdinig sa kanya na binanggit ang pagiging tipsy ng kanyang ina ay pinaghihinalaan na siya ay umiinom ng palihim. Inamin ni Tesan na malaki na siya kaya normal na ang pag-inom. Tinapik ng kanyang ina ang kanyang ulo at sinabing si Tesan ay katulad ng kanyang ama na alala niyang medyo palainom noong kolehiyo, ngunit ngayon ay muling binago. Ni hindi niya alam kung ano ang lasa ng alak, tulad ng mahigpit na babala sa kanya ng kanyang ina laban sa paghawak ng alak. Gayunpaman, sa pagtingin sa paligid ng bahay ay nakikita niya ang mga daga kung saan-saan ang mga gamit sa bahay ay worm out at ang mga electrical appliances ay luma na. Nalungkot si Tesan kung gaano kahirap ang kanilang bahay na nakakakita ng isang daga malapit sa pintuan. Napagtanto niya na hindi siya maaaring magpatuloy sa ganito, dapat siyang kumita ng pera. Kaya nag-alok si Tesan na maghugas ng pinggan na tinutokso ng kanyang ina na kapag biglang nagbago ang ugali ng isang tao ay maaaring malapit na silang mamatay. Sinasabi niya sa kanya na hayaan siyang gawin ito at huwag makisali. Naalala ni Tesan ang paghugas ng pinggan sa panahon ng kanyang serbisyo militar. Tanong ng kanyang ina kung kailan siya pumasok ng sundalo. Umiti lang siya at pilit na iniiba ang usapan. Tinanong niya kung nagsasabuatan silang mag-ama para asarin siya, ngunit agad niya itong itinanggi. Sa sandaling ito napagtanto niya na siya ay naging isang kakilakilabot na anak na hindi kailanman naghugas ng pinggan. Nangako si Tessa na paligayahin ang kanyang ina. Pangungusap na laging sinasabi ng mga ama at anak na dahil hindi maganda ang kalusugan ng kanyang ina, hindi siya nagtatrabaho sa hapon habang natutulog siya ay sinamantala ni Tesan ang pagkakataong maglinis ng bahay, magpunas ng sahig. Maglinis ng mabahong amoy naglalaba din siya ng damit. At mga kumot, nililinis ang lahat ng bintana at nagtatapon ng basura. Alam niyang kasalukuyang nanghihiram ng pera ang kanyang ama. Naiintindihan ng kanyang ama na isang magsasaka ng mansanas ang kahalagahan ng pataba at pestisidyo. Ang organic na pagkain ay hindi masyadong sikat sa South Korea dahil kakaunti ang kayang bumili ng mga prutas na mura ang lasa. Sinubukan ni Tesan ang isang mansanas at agad itong iniluwa sa pag-aakalang mahina ang kalidad ng mga mansanas na ito, ngunit malaki ang utang ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay may taniman ng prutas at 2 palaya na minana sa lola ni Tesan 3 taon na ang nakararaan. Alam ni Tesan na sa loob ng ilang buwan ang lahat ng mga ari-arian na ito ay ibebenta para pambayad sa mga utang pagkatapos ay masisira ang kanyang pamilya at hindi na muling dadalaw ang mga kamag-anak ng kanyang ama. Naaawa si Tesan sa kanyang ama,
gusto niyang gumawa ng paraan para mapanatili ang taniman at palayan. Ang problema ngayon ay pera. Naaalala ni Tessan ang mga stock market chart mula sa nakaraan bagamat ilang beses pa lang niya ito nakita. Naaalala niya ang mga ito ng maliwanag. Nagulat siya sa sarili niyang alaala at nagsimulang magtanong sa kahalagahan ng kanyang pagbabalik sa nakaraan. Ang mga ideya ng kanyang paglalakbay pabalik sa 2006. Parang baliw sa bansang ito, nagtataka siya kung ano ang saysay ng pagmamay-ari ng mga stock na ang merkado ay nasa ilalim na. Sino magpapahiram ng pera sa isang high school student na tulad niya at ang mga part-time na trabaho ay hindi gaanong binabayaran sa sitwasyong hindi siya makakakuha ng sapat na pera upang makatulong sa kanyang mga magulang. Pagbalik sa kanyang silid ay napagtanto ni Tessan na ang mga bagay ay hindi maganda sa kanyang lumang computer na iintindihan niya na ang stock ay maaaring magpayaman sa kanya ng mabilis ngunit ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay hindi pinapayagan ito. Ang walang kwentang makina na ito ay nagpapahintulot lamang sa kanya na mag-type ng teksto na tumitingin sa pirated software na napansin niya ang isang web novel site. Dumating na ang Diyos ng Kayamanan, nagpasya si Tessan na magsulat ng 2 akda. Magic Warrior at Thunder's Word, ito ang pinakamainit na nobela sa South Korea noong panahong iyon. Ang unang serye ay naipublish sa loob ng 2007 taon ni Jan Jigi at sa pamamagitan ng 2020 taon ay mayroon itong 59 na volume. Ang bilang na ito ay patuloy na tumataas, ngunit naalala ni Tessan ang bawat detalye ng nobela. Tuloy-tuloy ang pag-type niya na hindi nag-abala na baguhin ang mga pamagat dahil naniniwala siya sa rule of first come first served. Ang kwento ay tungkol sa pangunahing tauhan na tumutulong sa babae na mamuno pagkatapos ng kamatayan ng kanyang ama, na humantong sa pagbagsak ng kanyang pamilya. Tila isang kawili-wiling nobela. Lahat ng nilalaman ay unti-unting lumalabas sa ulo ni Tessan. Malinaw na ang araw na si Tessan ay nakakaramdam ng pagmamalaki sa pag-aakalang siya ay isang henyo, kaya isang obra maestra ang isinulat niya na may ilang mga detalye na inayos upang gawing mas tunay ang nobela. Mabilis siyang nagtatype at tinatapos muna ang buong gawain. Inilalagay niya ang trabaho sa libreng kategorya sa sandaling ang trabaho ay sumabog sa katanyagan, ito ay magbibigay sa kanya ng maraming pera. In-upload niya ang unang kabanata ng nobela, sa katunayan ay nagnakaw siya ng isang nobela mula sa hinaharap na nagpapaalala sa kanya ng isang kasabihang walang mata ang pera. Kung sino ang mauna ay nagmamay-ari nito, ang kanyang pagsigaw ay ginising pa ang kanyang ina sa loob ng bahay. Ang isang tamad na lalaki ay kumakain ng pansit habang pinupuri ang pangunahing tauhan sa kwento ni Tessan. Dahil sa pagkakaroon ng lakas ng loob, napagtanto niyang ito ang pinakamagandang nobela na nabasa niya. Siya ay masigasig na patuloy niyang itinuturo kung paano ang pangunahing tauhan sa kwento ay marunong magmalasakit sa babaeng bida. Nagbasa siya ng 10 kabanata mag-isa. Iniisip kung maglalathala ng libro si Tessan ay bibilhin niya ito kaagad. Pagkatapos ay nag-online siya para mag-pre-order at inirerekomenda ito sa lahat. Ang kwento ni Tessan ay sumabog sa internet, ito ang naging pinaka-na-upload na serial topic sa chart na may 10 kabanata lamang na inilabas. Sa publishing house sinusuri ng lahat ang mga komento ng mga tagahanga na may 10 kabanata pa lang ay iniimprenta na ang nobela sa maraming kopya. Ang punong editor ay naguguluhan tungkol sa pag-imprenta ng napakarami na may 10 kabanata lamang na iniisip ng isang nasasakupan na ito ay isang kawili-wiling nobela na may matibay na balangkas. Ito ay magiging isang bestseller, ang ilan ay naniniwala na ang May Akda ay sikat. Kaya ang desisyon na baguhin ang pseudonym ng May Akda para sa bagong gawa. Sabi ng editor, mas maganda na ngayon ang fantasy novels kaysa reality novel. Malaki ang potensyal ng Magic Warrior na ito. Iminumungkahi ng editor na bilhin ang mga karapatan sa nobelang ito. Kahapon ay binasa niya ito at nakitang napakamapanghikayat ng pangunahing tauhan. Nakipag-ugnayan na sila sa May Akda na nag-aalok sa kanya ng mga tuntunin. Kung siya ay isang bagong author, maaari nilang ibahagi ang 8% ng mga kita mula sa 4,000 kopya. Sa tingin ng punong editor, na sobra-sobra ang negosasyon kahapon ay para lamang sa 5% sa 5,000 kopya. Mukhang mas maganda ang unang panukala
kaya inutusan siya ng punong editor na makipag-ugnayan kaagad sa may akda. Sa isa pang publishing house ay tinanong ng isang empleyado ang punong editor kung nabasa niya ang trending novel. Sa palagay niya ay napakaganda ng pakiramdam ng empleyado na ang nobela ay mahusay na pagkakasulat at may malaking potensyal. Ang punong editor ay nakikita ito bilang napaka-promising at nagpasya na i-publish ito. Nag-aalok siya ng 10% sa 6,000 kopya. Ang kinakatakutan ng empleyado ay sobra na ito at hindi papayag ang publishing house at kung malaman nila ang tungkol sa kontrata sa kanila ay magkakaroon ng kaguluhan. Ang punong editor ay may kumpiyansa na nagsabi na mayroon siyang premonisyon na ang nobela ay magbebenta ng hindi bababa sa 10,000 kopya. Pagkakita sa kanyang amo na tiwala sa sarili ang empleyado ay iginiit na bagaman hindi nila alam ang aktwal na tubo ito ay tiyak na isang kababalaghan. Inutusan siya ng punong editor na makipag-ugnayan kaagad sa may akda. 3:00 ng umaga sa bundok sa likod ng bahay. Si Tesan ay kaya na ngayong magtiis ng mas matagal ng katawan niya sa Qing practice mula noong huling himatayin siya. Ang kanyang paghinga ay nagiging mas magaan, ang kanyang buong katawan ay nababalot ng Qing energy. Unti-unting nagpapalabas ng liwanag ay itinuon niya ang kanyang panloob na enerhiya. Ang kanyang katawan ay humihinga ng naayon sa iba't ibang mga tindig ng martial arts. Patuloy na lumalabas sa isip ni Tesan. Mabilis siyang gumagalaw at tumalon si Tesan, sumipa sa hangin. Huminga siya ng may pagsabay habang nakatayo sa tuktok ng bundok, pakiramdam niya ay nasa tuktok na ang kanyang kapangyarihan. Kasama nito na hindi siya matatalo dahil hindi siya nakapag-practice ng martial arts sa bahay. Pansamantala siyang gumawa ng tolda sa tuktok ng 500 metrong taas ng bundok. Tulad ng hinulaang hanggang sa 5 kumpanya ng pag-publish, ay nakipag-ugnayan kay Tesan na kumukumpleto sa unang hakbang ngayon. Hindi na lang niya muna pinapansin, ang dahilan kaya sumikat ang nobela ni Jing ang 2021 ay dahil ito ay nakakatawa at hindi mapaglabanan sa mga mambabasa. Maraming publisher ang gustong makipagkita sa kanya ng personal pero makitang maraming authors ang nalugi. Hindi pwedeng magmadali si Tesan. Ipinaalam muna niya ang tungkol sa kanya online. Nagkaroon ng maraming mga may akda na pumirma sa ahente ng pag-publish at nauwi sa panghihinayang ang kinalabasan. Dapat maging maingat si Tesan sa nakita niya si Nisha ang orihinal na publisher ng kanyang nobela. Habang tila umuulan ang langit, gusto ni Tesan na ilabas ang kanyang ina. Nangako itong ililibre siya ng masarap na pagkain sa labas, ngunit nagdududa itong may pera ito. Nang makitang masaya ang kanyang anak, pumayag siya. Papunta na sila sa Nisha Publishing para pag-usapan ang kontrata. Pero medyo nag-alala si Tesan kasi minor pa siya. Dahil hindi legal na pinapayagan ang mga menor de edad na pumasok sa mga kasunduan ng walang guardian. Ang batas ay nagsasangkot ng pagbabayad at mga parusa kaya kailangan niya ang kanyang ina bilang isang kinatawan. Tinulungan ni Tesan ang kanyang ina na bumaba ng bus na nagsasabi sa kanya na mag-ingat. Napansin ng kanyang ina ang kanyang labis na pag-aalaga. Iminungkahi ni Tessa na magkape muna sila nang tanungin ng kanyang ina na nakapagkape na siya. Biro niya sa sobrang init ng panahon kaya kailangan niya ng iced americano na nagtungo sila sa isang coffee shop. Nakatayo sa harap nito tinanong ni Tessan ang kanyang ina kung may tiwala ito sa kanya. Tiniyak niya sa kanya, "Siyempre anak kita." Pagpasok nila ay medyo nadismaya ang punong editor na pagkakamalang author. Nabanggit ni Tessan na ang kanilang pagiging maagap ay isang positibong senyales. Tinanong niya kung nagulat sila nang makitang estudyante ang author. Tinanong niya kung taga-Benae Media sila. Nagulat sila nang makitang estudyante ang may akda, kumpiyansa na pinatunayan ni Tessan ang pagiging author niya. Sa pagkamangha ng kanyang ina ay hindi makapaniwala ang editor at CEO na si Tessan ang may akda dahil sa kanyang murang edad, ngunit hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang kumpiyansa at mayabang na tono ay humanga sila sa talas at kilos ni Tessan. Inanyayahan siya ng editor at ng kanyang katulong na maupo. Nagulat sa kanyang kabataan, tinanong nila ang kanyang edad. Sagot niya na nasa second year high school na siya.
Iniwan silang nakatulala ay akala ng CEO ay hindi ordinaryong teenager si Tessan, tila mahirap makipag-ayos. Sa kanyang ina ay nagtanong kung sino sila at tungkol sa Sudin at Gojer na iniwan ang katulong ay nagulat. Nalito ang editor, napansin ni Tessan ang kanilang kinokontrol na mga ekspresyon at nagpasya na asarin pa sila. Tinanong niya kung nag-aatubili silang pumirma sa isang high school student. Walang kaalam-alam ang kanyang ina. Itinanggi ito ng editor at CEO na magpapakilala daw sila. Nagpakilala muna sila Troy Wukan at Hangu. Nakangiting pakilala ni Tessan na si Jiang Tessan ay bumaling siya sa kanyang ina na hinihikayat itong magpakilala na binanggit na sila ang CEO at Chief Editor ng Night Media Publishing. Nagulat siya nang marinig ang tungkol sa kumpanya ng paglalathala. Sinabi ni Tessan sa kanyang ina na pipirma siya ng kontrata sa kanila. Inabot ng CEO ang business card niya, muling nagpakilala sa nanay ni Tessan na tumatawag kay Tessan. Ang manunulat na si John Tessan ay naaliw sa palayaw na ito. Ang kanyang ina ay nagtataka pa rin kung paano naging manunulat ang kanyang anak. Tinanong ni Tessan ang kanyang ina kung bakit hindi siya maaaring maging isang manunulat. Pinuna ng kanyang ina ang kanyang pagsusulat at pagdududa na malabong siyang maging isang manunulat. Sinabi nito sa kanya na mag-focus sa kanyang pag-aaral sa halip na magsulat. Sumang-ayon sa kanya ang CEO at Chief Editor. Sinabi ni Tessan sa kanyang ina na nag-post siya ng nobela online noong bakasyon at humingi ng pahintulot sa kanya na pumirma ng kontrata sa publisher. Laking gulat niya nang malaman niyang pipirma siya ng kontrata. Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Tessan dahil ipinangako lang ng kanyang ina na magtitiwala sa kanya hanggang kamatayan, ngunit tila hindi ito naniniwala sa kanya. Nakialam ang CEO sa kanilang pag-uusap na nagsasabing napakakaakit-akit ng nobela ni Tesson kamakailan ay nakakuha ito ng maraming tagahanga. Iginiit niya na dapat siyang maniwala sa kanyang anak. Itinuring ng punong editor ang nobela ni Tessan bilang pinakamahusay na nabasa niya. Pagkarinig na ang nobela ay tungkol sa isang mahiwagang mandirigma ay nakita ng kanyang ina na ito ay makatwiran. Pagmamalaking tinanong siya ni Tessan kung ipinagmamalaki niya ang pagkakaroon ng talentong anak. Tumingin siya sa kanya at humingi ito ng inumin sa publisher. Nagulat sila at pinaalalahanan siya ng kanyang ina na magsalita ng matino. Agad nilang tinanong kung ano ang gustong inumin ng mag-ina. Masayang umorder siya ng iced coffee at bingsaw. Ang punong editor ay nagpunta upang ilagay ang order. Tinanong ni Tessan ang CEO kung dinala niya ang kontrata. Sinabihan siya ng CEO na huwag mainip. Sabi ni Tessan na curious lang, inilapag ng CEO ang kontrata sa mesa at sinabihan si Tessan na maglaan ng oras sa pagbabasa nito. Kinuha ni Tessan ang kontrata at binasa ito ng mabuti nang maabot niya ang bahagi tungkol sa pagpapanatili ng copyright ng publisher sa loob ng 5 taon na may opsyong mag-renew. Natuwa si Tessan, mukha siyang bata ngayon pero marunong na siya sa usaping legal. Agad namang hiniling ni Tessan sa CEO na amyendahan ang clause na ito at ibalik sa kanya. Ibinasura ito ng TEO na nagsasabing hindi malaking bagay ang pangalawang copyright na pinirmahan din ng ibang mga may akda ang mga kontratang tulad nito. Hindi nagustuhan ni Tessan ang sugnay na ito na iginiit na ang publisher ay maaari lamang mag-print ng kanyang trabaho. Bukod pa rito, kung gusto nilang mag-publish sa ibang bansa, kailangan nilang talakayin ito sa kanya. Nagulat ang kanyang ina at humiling din si Tessan ng 200 milyong advance. Ang CEO at punong editor ay natigilan sa halagang ito. Nagulat ang kanyang ina sa kanyang pagiging mapagpasya. Humiling din si Tessan ng guarantee fee at 10% royalty para sa unang 6,000 kopya. Kung gusto ng publisher na magbenta ng mga karapatan, kailangan nilang ipaalam sa kanya at magpadala ng buwanang royalties sa account ni Tessan. Pinagpapawisan ang CEO na nagsasabing masyadong nagmamadali si Tessan. Sinabi ng punong editor na walang publisher na magsusulong ng ganoong kalaking mataas na mambabasa ay hindi ginagarantiyahan ang pangmatagalang tagumpay. Napansin ni Tessan na may dala silang laptop sa kanilang bag. Nagulat sila nang banggitin niya ito.
Binigyan sila ni Tessa ng opsyon, kung hindi nila nagustuhan ang kanyang termino maaari nilang tanggihan. Nagpresenta si Tessa ng isang A-drive na namangha ang CEO at punong editor. Ipinaliwanag ni Tessa na ang LK ay naglalaman ng mga draft. Hindi nila inaasahan na may mga manuskrito sa loob. Sabi ni Tessan may 5 novel draft sa ACAG. Nagulat ang nanay ni Tessan kaya napaisip siya kung nakainom ba siya. Nananaginip ito ay simula pa lamang sabi ni Tessan. Bibigyan pa kita ng maraming sorpresa. Binasa ng CEO at chief editor ang nobelang isinulat ni Tessan sa kanilang computer. Laking gulat nila na si Tessan ay walang pag-aalinlangan na nagsasabi kung ito ay maganda ay dapat nilang sabihin ito nang hindi gumagawa ng ganoong mga ekspresyon. Napakaganda ng trabaho kaya nakiusap ang CEO kay Tessan na pumirma ng kontrata sa kanila. Pumayag silang magbayad kaagad ng 20 milyon para mailathala ito. Matalinong naisip ni Tessan na ito ay isang matalinong desisyon. Naglabas ng bagong kontrata ang punong editor. Binago agad ng CEO ang kontrata ayon sa kagustuhan ni Tessan. Hinintay ng kanyang ina ang desisyon ni Tessan. Hiniling sa kanila ni Tessan na itama ng maayos ang deklarasyon ng income tax kapag muling nagbebenta ay dapat nilang bayaran siya ayon sa kontrata. Tiniyak ng CEO kay Tessan na sila ay mga etikal na profesional. Hindi sigurado si Tessan kung pagkakatiwalaan sila. Ngunit kapag nasa account na niya ang pera ay wala na siyang dapat ipag-alala. Nasiyahan siya sa pakiramdam ng pagiging manunulat nang hindi nawawala ang anumang katalinuhan. Ang ina ni Tessa na gumaganap bilang kanyang legal na kinatawan ay pumirma rin sa kontrata matapos pirmahan ang CEO na agad na inilipat ang 200 milyon sa account ni Tessan. Nagulat ang kanyang ina kaya napaawang ang bibig nito. Naalala ni Tessan ang isang pagkakataon na muntik na siyang mamatay na wala pang 2 milyon sa kanyang account. Ngayon ay binalak niyang unti-unting dagdagan ang kanyang ipon. Kinamayan ng CEO si Tessan na nagpapasalamat sa pagpirma ng kontrata. Masayang sinabi ni Tessan na ito ay kapaki-pakinabang para sa magkabilang panig. Sinabi ni Tessan sa kanyang ina na maaari na silang umalis. Ngunit inimbitahan sila ng CEO at chief editor na kumain kasama sila. Ipinagpaliban ito ni Tessan sa ibang pagkakataon dahil hindi komportable ang kanyang ina na kumain kasama ang mga estranghero at basta-basta niyang binanggit na basura lang ang pera sa kanya ngayon. Sa labas umuulan pa sa harap ng cave. Yumuko ang ina ni Tessan sa CEO at punong editor na humihingi ng paumanhin sa anumang kabastusan. Hindi na unawaan kung ano ang nangyayari ay kumaway sila sa pagsasabing ang pagtatrabaho kay Tessan ay kanilang kapalaran. Tinanong ng punong editor si Tessan kung gaano karaming mga volume ang binalak niyang isulat na nagmumungkahi siguro mga 10 batay sa kasalukuyang nilalaman. 60 volume ang sagot ni Tessan. Parehong nabigla ang CEO at punong editor. Naalala ni Tessan ang hanggang volume na 50 at naisip na magiging malupit sa mga mambabasa ang 20 volume lamang. Nagtaka sila kung ang 60 volume ay masyadong marami. Tiniyak ni Tessan sa kanila na huwag mag-alala na magkakaroon ng 60 volume. Sinabi ng publisher na makikita nila kung ano ang mangyayari na pagkasunduan nilang talakayin muli si Tessan na nagsasabing kahit 100 volume ay matutuwa sila. Nakatingin sa langit na dama ni Tessan na maraming dapat gawin. Noong araw na iyon ay tinanong ng kanyang ina kung saan sila pupunta ngayon. Sabi ni Tessan na dadaan sila sa bangko. Nagtaka ang kanyang ina kung anong negosyo niya doon. Sagot ni Tessan na napakahalaga nito ay nataranta ang kanyang ina sa biglaang pangyayari. Hindi maintindihan kung paano naging manunulat ang kanyang anak at kumita ng 200 milyon. Sinabi ni Tessan na magsisimula siyang magtrabaho bukas ng hapon kaya kailangan muna niyang magbukas ng bank account. Tinanong ng kanyang ina kung dapat ba nilang pag-usapan ito ng kanyang ama. Tandaan na siya ay isang umaasa pa rin na bata na may 200 milyon na ito. Kayang bayaran ng buo ni Tessan ang utang at interes ng kanyang ama, ngunit ayaw niyang magmadali sa paggamit ng perang ito.
Tinanong ni Tessan ang kanyang ina kung naniniwala ito sa kanya, sabi niya siyempre. Ngunit sinabihan siya ni Tessan na maghintay ng 1 buwan at pagkatapos ay kakausapin niya mismo ang kanyang ama. Ang perang ito ay simula pa lamang na ito ay magiging isang gintong itlog para sa kanyang pamilya. Sagot ng kanyang ina na naniniwala ito sa kanya. Nagliwanag ang langit. Sabi ni Tessan, ililibre niya ang kanyang ina ng pansit. Pinaalalahanan siya ng kanyang ina na magdagdag ng karne at maasim na sarsa dahil mayaman na siya ngayon. Ang araw ay sumisikat lamang. Tessan sa bundok sa likod ng kanyang bahay continue upang magnilay. Naalala niya ang lahat sa lahat ng mga index sa pananalapi na lumilitaw sa kanyang isip na sapat na ang paghahanda ngayon. Oras na para magtungo sa paaralan na tumitingin sa computer at nagbabasa ng mga numero. Alam ni Tessan na ang pakinabang ay nasa kanyang mga kamay na papaubusin niya ang mga kapitalista. Pagmamasid sa pagbili at pagbebenta ng mga stock. Natagpuan ito ni Tessan na kaibig-ibig ngayon ito ang kanyang palaruan. Natatawa niyang sinabing mapapahamak ang mga kapitalista. Ang presyo ng market unit ay 2,250 na may maliit na cap na mga stock sa 50 bilyon. Ang sitwasyong ito ay mangyayari ng ilang ulit. Kinailangang kumilos kaagad ni Tessan bilang dating stockbroker na sanay siya dito ng 2,000 shares ang binili sa average na presyo na 2,500 ay masisira sa isang partikular na kumpanya. Isang empleyado ang apurahang tumawag sa department head dahil lahat ng pera sa trading room ay na-withdraw. 20,000 bahagi ang naibenta. Tinanong ng departamento kung may nakapansin sa pagsasara ng stock. Tumalikod ang empleyado na nagtatanong kung ano ang gagawin. Pawis na pawis ang department head na sinabing maghintay na lang sila ng notification at hatiin ang trabaho sa ngayon. Nagmura siya. Iniisip kung sino ang maswerteng tao. Ngayon ang lahat ay kailangang maging maingat upang hindi mawala ang lahat. Naramdaman ng pinuno ng departamento na ang taong ito ay isang multo na maihawak ng bawat sikreto. Nagtataka kung sino nga ba siya na maswerteng tao ay tinantiyan niya na pagkatapos ng kampanyang ito ay kikita ang taong iyon ng humigit kumulang 100 milyon nang hindi bababa sa dinudugo ng 10 tao. Back at home, tuwang-tuwa si Tessan sa pagdagsa ng pera sa loob ng 3 araw. Kumita siya ng 460 milyon kahit naubusan siya ng pera may natitira pa siyang 260 milyon. Iniisip ni Tessan kung dapat pa ba niyang ituloy ang paglalaro. Hindi pa siya nakontento. Nadama din na hindi sapat na nagsisimula pa lang siya. Sa kanyang nakaraang buhay bilang broker, hindi siya gumamit ng maraming mga trick. Dahil sa susunod na linggo ay magkakaroon ng anunsyo tungkol sa isang bagong pag-unlad ng gamot at ang stock chart ay magiging matatag. Babawiin niya ang lahat ng kanyang kapital sa mga nanalong kumpanya ng stock pagkatapos na ang lahat ng mga kita ay hindi na pupunta kahit saan. Hindi inaasahan ni Tessan na magiging masigla ang kanyang kaalaman at ang pagtaas ng halaga ng stock na natutunan niya bilang isang broker ay napakahalaga mula ngayon sa stock market. Nasa kamay na ni Tessan ang mga pakulo. Nakakabaliw kung hindi sila sakupin. Sa labas ng bookstore lahat ay naghahanap ng bagong nobela ni Tessan. Tinatalakay ng mga tao ang balangkas at mga tauhan nito. Narinig ng mga taong dumaraan ang pangalan ng nobela at nag-pre-order. Sa takot na baka makaligtaan sila. Sa bahay ni Tessan tinipon ang kanyang pamilya para mag-almusal. Napansin ng nanay ni Tessan na parang may gustong sabihin ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay tahimik na nagpatuloy sa pagkain ng kanyang kanin na iginiit na walang masama at dapat silang magpatuloy sa kanilang pagkain. Napapansin ng nakababatang kapatid ni Tessan ang katamlayan ng kanilang ama. Nag-aalalang iminungkahi na dapat siyang magpa-medical check-up. Naramdaman ni Tessan na oras na para magpaalam sa kanyang mahirap na kapalaran. Ibinagsak niya ang chopsticks niya sa mesa. Pinuri niya ang luto ng kanyang ina bilang tugatog ng pagiging perpekto habang ang iba ay tahimik na pinagsabihan siya dahil sa kanyang kawalan ng galang. Kinindata ni Tessan ang kanyang ina na nagsasabi sa kanya na huwag mag-alala. Naintindihan niya na papasayahin ni Tessan ang kanyang ama. Tinanong niya ang pamilya kung may oras ba sila.
Nag-uusisa sa mga kapatid niya tungkol sa plano niyang gawin. Nag-aalalang tanong sa kanya ng nanay ni Tessan kung may problema. Nagpasya si Tessan na tratuhin ang buong pamilya ng masaganang pagkain. Hindi naniwala ang kanyang kambal na kapatid na tila nag-alinlangan at kanyang ama na alam ni Tessan na nag-aalala ang kanyang ama. Kaya pinakiusapan niya ang kanyang ina na isama ang kanyang ama at pumayag naman ito. Sinabi ni Tessan sa kanyang ama na dalhin ang kanyang ID at ang kanyang mga kapatid upang dalhin ang kanilang mga student card. Ngunit hindi maintindihan ng pamilya kung bakit kailangan nilang dalhin ang mga dokumentong ito. Misteryosong sinabi ni Tessan na kakailanganin sila. Tinanong ng kanyang mga kapatid kung siya ay lihim na nagtatrabaho ng part-time na sinagot ni Tessan na hindi dapat magtanong ng maraming tanong ang mga bata. Mas matanda lang si Tessan sa kanila ng 2 taon. Sa wakas ay dumating na ang oras para ihayag ni Tessan na siya ay isang manunulat at ang pamilya ay magkasamang pumunta sa lungsod. Tuwang-tuwa ang kanyang mga kapatid na tumingin sila sa mga cellphone. Ito ay 2006 at ang pagkakaroon ng isang cellphone noon ay kahanga-hanga. Hinangaan ng kapatid ni Tessan ang bawat modelo na namamangha sa kanilang kagandahan. Napangiti nang marinig ang mga pangalan ng bawat isa ni Tessan. Sabi ng tatay ni Tessan, wala daw bibili kaya maglakad na sila. Sinabihan ni Tessan ang kanyang mga kapatid na pumili ng anumang magustuhan nila. Siya ang bahala dito. Tanong ulit ng mga kapatid niya para kumpirmahin at pumayag naman si Tessan. Ang kanyang ama ay namangha sa pagmamalabis ni Tessan na ayaw ng kanyang ama na gumamit ng mga mamahaling bagay ang kanyang maliliit na anak. Kahit na may pera si Tessan mula sa kanyang novel royalties. Nais ni Tessan na bumili ng mga flip phone para sa kanyang mga magulang na medyo uso. Gustong pumili agad ng nanay niya pero parang gusto siyang pigilan ng tatay niya. Ang kanyang ina ay pumili ng ilang mga modelo na nagtatanong kung ang kanyang ama ay nagustuhan ito. Habang si Tessan ay pumili ng isang makinis na itim na cellphone. Hiniling niya na dalhin ang lahat sa checkout dahil ang kanyang mga kapatid ay menor de edad pa at inutusan niya ang empleyado na ilagay ang mga pinamili sa ilalim ng pangalan ng kanyang mga magulang. Ang kabuuan ay 20 milyon ang buong pamilya ay nabigla sa labis na paggasta ni Tessan at ang empleyado ay nag-alok ng isang pre-order na serbisyo pagkatapos. Inilabas ni Tessan ang pamilya para sa tanghalian. Samantala sa stock company ay hindi maganda ang takbo. Hindi maintindihan ng direktor ng kumpanya kung ano ang nangyari sa sistema ng kalakalan noong umagang iyon. Lahat ng pera mula sa mga trading floor ay na-withdraw na may kabuuang 1 bilyon. Nagtaka sila kung sino kaya ang naglalaro ng ganyan sa kanila. Hulaan na ito ay dapat na isang bilyonaryo. Hindi alam ng direktor ang gagawin maliban sa pagsumpa sa walang kwentang tao na walang moralidad. Tinanong ng mga empleyado kung ano ang dapat gawin. Galit na galit siya kaya tinitipon niya lahat ng stock niya para sa kumpanya. Biglang huminto si Tessan sa paglalakad lahat ng tao sa bahay nagtanong sa kanya kung anong meron. Gusto niyang pangunahan ang lahat sa isang tindahan. Pero car dealership pala. Ang may-ari na nakikita sila ay malugod silang tinatanggap. Nagpasya si Tessan na bumili ng bagong kotse para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang highlight ng car dealership na ito ay isang puting kotse. Ang pinakamahal doon na napansin ni Tessan noon. Ito ang pinakabagong modelo ng ACV na pinagpapawisan ang buong pamilya nang makita ito. Hinahangaan lang ng ina ang kagandahan nito habang ang ama naman ay nagmumuni-muni. Mas magiging madali ang pag-aaral ng mga kapatid ni Tessan. Ang ama ni Tessan ay nagtataka kung ano ang pumasok sa kanya ngayon at ang kanyang mga kapatid ay nasasabik na ihatid sa paaralan sa kotse na iyon. Gayunpaman ang ama ay nag-aatubili dahil sa problema sa pananalapi ng pamilya. Sinabi ni Tessan sa kanyang ama na huwag mag-alala, ang kanyang ina ay nag-abot ng ilang ipon na ibinigay ni Tessan sa loob ay mayroong 500 milyon. Gulat na gulat sila kung paano siya nakakuha ng napakaraming pera. Ang kanyang ina ay nagsasabi sa kanyang ama na ang kanilang anak ay lumaki na. Hinihiling ni Tessan sa kanyang ama na pagkatiwalaan siya.
Laging naniniwala ang kanyang ama sa kanyang anak. Naiintindihan ni Tessan ang damdamin ng kanyang ama ang pagbili lamang ng telepono ay sapat na upang mabayaran ang mga pagbabayad ng interes ngayong buwan. Ayaw na niyang mag-alala pa ang kanyang ama at nagpasya siyang magsulat ng bagong kabanata para sa pamilya. Tinanong ni Tessan ang tindero kung may stock pang ibang sasakyan. Kung hindi kukunin niya ang display model. Sinabihan niya ang kanyang mga kapatid na pumasok at sila ay mamili. Nagpasya si Tessan na maging haligi ng pamilya. Masaya ang lahat kaya nagtapos ang kanilang pamamasyal. At sinuot ni Tessan ang kanyang uniforme. Iniisip kung gaano nakatagal mula noong siya ay nagtapos. Naghihintay siya ng bus sa istasyon, handa nang simulan ang kanyang buhay high school. Ang bus at tanawin ay nananatiling hindi nagbabago. Hinanap ni Tessan ang kanyang karaniwang upuan at isinuot ang kanyang headphones. Lagi siyang sumasakay ng bus papuntang school nakikinig ng music. Today ko John Company magbubukas sa publiko kahit papasok siya sa school. Otomatikong tataas ang mga puhunan ni Tessan ang kanyang mga asset ay mahigit 1 bilyon na ngayon. Si Tessan ay nag-set up ng otomatikong stock trading. Kadalasan ng mga stock trader ay hindi namumuhunan sa stable na stock. Itinaya nila ang lahat sa tumataas na mga stock at nasiyahan sa pagbabago-bago. Sumisisid sila sa peligrosong negosyong ito na pinagsasamantalahan ng mga ekspertong manipulator. Si Tessan ay isa sa mga manlalarong ito para sa kanila. Ang mga tsart ay wala sa intensyon nila, gusto lang nila matuyo ang mga manlalaro ng stock. Gayunpaman si Tessan armado ng kaalaman at impormasyon sa hinaharap. Hindi pinapalampas ang anumang pagkakataon kahit gaano kahusay ang kalaban. Ang mga estudyante sa bus ay nagsimulang magreklamo tungkol sa pagtatapos ng kanilang bakasyon. Nakilala agad sila ni Tessan ang tan na babae ay si Mixon na laging nagyayabang sa kanyang mga paglalakbay sa tabi niya ay si Nan ang kanyang kaibigan na laging naiinggit kay Mixon. Pareho nilang nakita si Tessan at nagulat. Lumilingon din si Tessan parang nakakita ng maganda sa paningin ang mga babae na ito at nagliwanag ang kanilang mga mata. Titig na titig sila kay Tessan. Ang gwapo-gwapo kasi niya. Nag-aalok si Tessan na hawakan ang kanilang mga bag kung sila ay masyadong mabigat. Sa katunayan walang kahangalan tulad ng pagiging tanga sa mga lalaki. Agad nilang binigay ang mga bag nila kay Tessan. Napapansin din siya ng ibang mga babae. Nakita nilang pamilyar siya at sinisikap ng lahat na malaman kung sino siya. Pati ang matandang estudyanteng lalaki ay nakikiusyoso. Ang mga matatandang babae ay lahat ay nabighani sa kanyang kagwapuhan, ngunit walang nakakaalala kung sino siya. Napakawalang muwang nitong mga high school girls sa loob lang ng ilang taon ay walang kahihiyang hahabulin ang mga gwapong lalaki. Huminto ang bus sa susunod na istasyon, sumakay ang isa pang batang babae. Napapansin siya ni Tessan. Siya ang babaeng pinakagusto niyang makilala, ang palagi niyang hinahangaan mula sa malayo. Siya ang first love ni Tessan. Ang lihim niyang sinasamba. Lahat ng tao sa klase ay nagulat sa pagbabago ni Tessan. Ang gwapo niya na parang kagagaling lang sa maalalahaning paglalakbay. Pagdating niya sa school, biglang pumasok lahat ng alaala ng pagkakaibigan nila dati. Naalala rin ni Tessan ang malikot niyang kaibigan na si Tson ay laging sumisinghot dahil sa sipon. Nagahit ng ulo si Jong na determinadong mag-aral, ngunit mahina pa rin ang kanyang mga grado. Malapit na maging kalbo si Chan sa murang edad. Kumakain lang si Zahong at hindi nagpapakita ng pagmamahal sa kahit sino mang babae. Si Bonsuk ay laging sinasabihang makata at nagpapanggap na mayaman. Nagtatanong sila kung si Tessan ba ay palihim na uminom ng gamot ng ama niya dahil sa sobrang tangkad niya. Biro ni Tessan na huwag na silang manood ng porno para tumangkad. Sabi ni Son na hinding-hindi niya isusuko ang kanyang hilig. Hinahamon siya ni Tessan ng away. Nagsisimula silang maging pisikal upang malutas ang kanilang argumento. Napakalakas ni Tessan kaya humingi ng awa si Dan. Tinatanong niya kung nag-gym si Tessan dahil napakalakas niya sa pagiging high school student ay hindi natural o nagsasanay si Tessan ng kanyang katawan at nagtataka kung nagpaplano si Tessan na makipagkumpetensya sa sports sabi kay Tessan. Mula sa labas ng classroom may nagrereklamo sa ingay.
Pumasok ang isang lalaking may puting buhok na may suot na salamin at pinagalitan sila at tinanong kung pwede ba silang tumahimik. Ito ay Hongs Han at lahat ay natatakot na sumagot. Bawat kapaligiran ay may mga nang-aasar na marunong lamang mang-api sa mahihina. Nakita ni Han si Tesan at nabigla. Napansin niyang tumangkad na si Tesan. Hindi makayanan ni Tesan ang mapanuksong tawa ni Hun dahil ang malisyosong batang ito ay nagdulot pa sa kanya ng depresyon noong unang buhay niya. Si Han ay miyembro ng third-rate gang na tinatawag na Scorpion at kumikilos na parang big shot sa paaralan. Hindi sumasagot si Tesan. Galit na iniinsulto siya ni Hun na nagtatanong kung marunong ba siyang magsalita. Lumapit si Tesan at kinukutya siya sa pagiging seloso niya. Hindi makapaniwala si Hon na tumayo si Tesan sa kanyang harapan. Gulat na gulat ang buong klase. Kinukutya ni Han si Tesan na sinasabing na-miss niya ang mabugbog nung wala siya. Sarkastikong sumuko si Tesan na nagsasabing hindi siya maglalakas loob na bastusin ang isang aso. Ay mali, mas masahol pa sa aso. Hindi makapaniwala ang mga kaklase. Tinatanong nila si Tesan kung natamaan ba siya sa ulo o ano. Pakiramdam ni Tesan ay oras na para gumanti si Tesan sa mga brutal na pambubugbog na dinanas niya noon, sinabi sa kanya ni Han galit. Nasabihin iyon muli, tila naging matapang si Tesan para magsalita muli. Naglakas loob sa kanya at binawi ang kanyang mga salitang binitiwan. Natural na ngumiti si Tesan sa pagkita sa batang medyo cute kay Han, biglang malakas na bumukas ang pinto. Pumasok ang supervisor at pinagalitan ang dalawa sa kanilang inasal. Nanlilisik ang isa't isa, paliwanag ni Tesan na nagbibiruan lang sila pagkatapos ng ilang sandali na hindi nagkita.